What's up mga kumare kuntigang? Isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Nako, for today's video po ha mga kumare kuntigang, nako isang exciting episode na naman ha mga kumare kuntigang, kasi for today's video ito, mayroon tayo ngayong babasahin na isang testimony, feedback ng isa nating follower dito na nagtagawa po sa atin ng ritualan. At eto na ha mga kumare kuntigang, yung resulta ng ginawa natin na ritualan sa kanya. Kasi si Madam po, ito po ha mga kumare kuntigang, ito pong nag-message sa atin ngayon. Siya po kasi ay nagpagawa sa atin nung last February ng ritualan. Yung pong pampabalik ng asawa at kontra kabit ritual. Nako, eto na ha mga kumare kuntigang, may effect na. At ito na po yung feedback na sa atin, kasi nag-message na sa atin si Madam Hama Kumari Kuntigang. Ito, i-share ko lang po sa inyo Hama Kumari Kuntigang, kasi talagang kami ligang-ligang ngayon Hama Kumari Kuntigang, kasi talagang natutuwa kasi ako pagka ako may nare-receive po mga ganitong mga testimony baga. At ito po yung message niya sa atin Hama Kumari Kuntigang, yung testimony niya doon sa ginawa natin na ritualan. So ito na yung feedback niya sa atin. Sabi niya dito sa message niya, ito babasahin ko po Hama Kumari Kuntigang. Hi Sir Rico, alam nyo sobrang happy po ako ngayon kasi eto na, tumawag na po siya sa akin at nangungumusta na. Pwede ba daw kami uli magkita kasi sobrang namiss daw po niya ako. Pupunta daw po siya dito sa bahay para makapag-usap daw kami. Nagulat talaga ako Sir Mori kasi akala ko wala na talaga, pero nung Sabado biglang nagpa-miss call siya at sinat ako. Tama kayo, Sir Mori. Kusa siyang gagana ang ritualan na ginawa natin sa tamang oras at panahon. Salamat talaga sa inyo, Memerico. Sobrang sulit at effective talaga ang ritualan nyo. Thank you po ulit and God bless. Ako parang, ano ba yung meetingan na naman ako eh? So, ayun po, Hama Kumari Kuntigang. Si Madam na hindi ko na po babanggitin ng pangalan kasi syempre meron tayo ditong confidentiality clause, di ba? Remember? So ito po kasi si Madam kasi ito po allegedly yung kanya pong asawa actually parang partner pa, hindi pa naman po sila kasal eh. Ito po kasi nagpagawa sa atin nung last February nung kontra kabit at pampabalik ng asawa ritual. So ginawan po natin siya. Medyo matagal-tagal din ha. Anong petsa na ba ngayon? April. O di sabi ko huwag kayo may init ma'am kasi kusang gagana yan sa tamang oras at panahon. Yun na nga sabi niya. Eto na. Tumawag na raw po nung Sabado, nung last Saturday lang, tumawag na raw at nag-chat na daw sa kanya yung partner niya, yung asawa niya. At yun na nga, gusto daw po makipagkita na di ang sabi ko, good. Nag-reply nga ako, kausapin nyo na ma'am para magkalinawan kayo. Kasi ito nga si Sir, yung asawa niya, allegedly daw po ay parang, meron daw po atang number 2 o yung parang may other party na parang kinasama, tapos parang iniwanan siya. Pero sila naman po hindi pa naman ata kasal. Sabi ko sige ma'am, subukan natin yung ating ritualan at kapag gumana yan, tsak na tsak, talagang magmamanifest yan. So ito na. So hindi talaga tayo nagkamali, Hama Kumari Kuntigang, kasi yun nga, ang ginawa natin kasi ditong lukmayan, yung pong ating ritual na ginawa, kasama po yun, yung pong lukmay ng Tres Marias, na talaga pong napakabisa naman talaga, napaka-effective no, Hama Kumari Kuntigang. At tayo nga po, nung isang araw nga po, meron naman po tayong ginawa na bago naman pong ritualan, ganyan na naman po. At medyo nakaka-stress ha. Nakaka-stress yung pinagawa sa atin, Madam, kasi ang dami niyang, yung mga inclusion na na mga kondisyon. Nako, kapag naman kayo Hama Kumari Kuntigang magpapagawa ng mga ritual, wala na pong kondisyon. Ha? Kasi hindi po ganyan ng mga rituala. Kasi katulad ng isa, yung isang ginawa natin. Kasi si Madam, ito iba naman po ito, hindi naman po ito relationship problem. Ito naman po, parang relationship problem na rin po kasi yung asawa niya ay allegedly pinabugbog siya. Share ko lang po sa inyo Hama Kumari Kuntigang. Pinabugbog siya dun sa hipag nung asawa niya. Binugbog siya ng dalawang hipag niya. Tapos, nagdemanda, nagkasuhan sila. Ang pinagagawa naman po sa atin na ritualan yung kontra kaso ritual. Sabi niya, gusto daw niya makulong yung dalawang nambugbog sa kanya. Sabi ko, anong ikinaso niyo? Parang parang physical injury daw ata. Kaya lang nakapagpiyansa yung nambugbog sa kanya. Di sabi ko, sige ma'am, gawa natin kontra kaso ritual, yung kontra demanda ritual. Ang gusto niya, meron siyang clause na gustong ipasok. Parang may gusto siyang kondisyon. Kasi gusto niya, parusahan din yung asawa niya. Tapos, kaya lang ayaw naman saktan.
Sabi, wag mo sasaktan yung asawa ko. Gusto ko lang maghirap siya, mamroblema siya. Ang gusto niyang gawin, tago-ursin ko yung alagang baboy. Pati ba yun? Sabi ko, mami, hindi ganun ang mga rituala. Kasi sabi niya, paparitwalan niya yung asawa niya, gusto niya parang mamroblema, parang magkaroon ng mga misfortune nga, gano'n, parang malasin. Pero ang gusto niya, yung sa mga alaga, kasi may babuyan ata yung asawa niya. Gusto sabi niya, gusto ko mamatay yung mga alaga ng baboy. Nakasabi ako, Joseph. Tapos, gusto dalawa lang, sabi, may dalawa lang. Dalawa lang yung gusto ko mamamatay na baboy, yung iba hindi mamamatay. Ba? Talagang daming kondisyon. Tapos, yung dalawa na nambugbog sa kanya, gusto niya matuluyan na talagang makulong at hindi na daw makalabas. Kasi nga, dinimanda nga niya eh. Kaya lang yung kaso ata, ay parang yung nababayaran daw ata yung mga abogado, yung attorney. Parang sabi, parang idinidismiss daw ata. Ngayon, naghihiring na naman. Di sabi ko, sige ma'am, gagawa natin yan. Titingnan natin kung ano magiging effect niya sa inyo. Pero sabi ko, intayin muna natin matapos yung 3 rituala. Kasi 3 session po kasi yan eh. So, ngayon, hinihintay pa natin yung feedback. So, ito po yung dumating sa atin na feedback ngayon. Nung ginawa naman po natin noong February. Si madam na nagpagawa sa atin kasi parang gusto niya makapagbalikan, saka makapaglinawan doon sa kanyang asawa, sa boylet niya. Ito na, hamak-malik ko. Talagang tuwan-tuwa si madam. Happy-happy daw siya. So, ayun. At kung kayo po hamak-malik ko tigang, meron din mga problemang ganyan. At kung gusto po magkaroon din kayo ng mga same effect na katulad po ito po, meron po tayong ngayon na i-share sa inyo isang napakasimple lamang ng pong rituala na hamak-malik ko tigang na magagawa nyo po dyan sa mga tahanan po ninyo. Kung halimbawa ang mga asawa nyo po, yun na nga, nanibugho na at natuto ng, yun na nga, magkaroon po ng mga other party o mga kabit-kabit, mga kirida, mistress, number 2, relasyon. Huwag mo kumateri-teri, ayun naman si Maricel Soriano. Bakit yung buko? Parang tanda naman ng tsura ng buko ngayon. Kailangan ko na siguro magpagkupet, hamak-malik ko tigang. So, ganito po, paano ba yan? Tuturo ko kay Sunis, napaka-powerful po na simpleng obsession love ritual na pwede nyo pong magawa dyan sa mga tahanan po ninyo. Kung halimbawa nga kayo po may mga asawa nga po o mga partner po ninyo, mga jowa nyo, mga boyfriend nyo, medyo nanlalamig na at parang naninibugho na at yun na nga, meron na silang number 2. Bakit may patis ka sa tabi mo? Hindi po ito patis. Honey po ito, honey. Kasi bakit may honey? Kasi ito po yung ating mayor na sangkap na gagamitin dito. At yung pong ating, yung ating cinnamon powder. Ito, hinanda ko na makamahigdiga. Kasi tayo nga po yung gagawa ng isang napakalakas na rituala na pampabalik ng ating mga asawa. Yung mga nangabit na lumayas sa bahay nyo. Paano? So, ganito po hamak-malik ko. Baba ko muna ito ating Kayo po hamak-malik kung tigangay, pwede nyo pong gawin ito. Ito po pwede po natin gawin tuwing araw po ng Biyernes o tuwing kabilugan ng buwan, hamak-malik kung tigang. Kayo po kumuha lamang po ng mga litrato o picture niya. Kailangan po hamak-malik kung tigang yung talagang printed picture niya. Yan. Ito, picture po ito, hamak-malik. Hindi ko po pwede ipakita kasi ito po yung isa natin ginagawan din dito kasi ng ritualan pinrint ko. Wala ka lang kasi ako makita ditong picture kaya parang gagawin ko itong yung parang sample. Kaya hindi ko po papakita ang mukha niya, hamak-malik kung tigang. For confidentiality clause, syempre. Kasi kapag kaganyan, kasi pagka kayo pinagpagawa sa atin ng mga ritual na ganyan, syempre hindi ko lang po i-divulge yung yung identity nyo. Syempre, meron tayong confidentiality clause dito. So ito po, parang lang po ito, kumbaga model or example. So ito po, picture po ng asawa po nyo o partner nyo, halimbawa mama nyo, mababae naman. Yan, syempre may mga nangangabit din ng mga babae, no? Hindi lang puro lalaki. Huwag kayong bias. So ganyan, kumuha po kayo ng printed picture niya, hindi po pwede sa cellphone. Baka sabihin naman iba, wala kasing picture pwede ba sa cellphone na lang? Hindi po, kasi ito po, lalahiran po kasi natin to. Lalahiran po natin yung picture niya ng honey at yung ating cinnamon powder. So, anong gagawin natin? Ako, nakikita nyo So, ito po, hamak-malik na ito, tatalikod ko na lang. Ito po yung picture ng asawa po nyo, jowa nyo, partner nyo. Kumuha po kayo ng
panulat na kulay pula. Yan. Isusulat nyo po dito, Hama Kumari Kuntigang, sa harapan po ng picture niya, sa mukha niya mismo, Hama Kumari Kuntigang, ang pangalan niya, yung full name ng asawa po ninyo, at yung birthday niya. Siyempre, kasi baka may kapangalan, baka doon tumalab. Siyempre, ang ano kasi nan, yung unique na number, birthday po yun. Hindi pwede magkapare-pareho ang number niya at saka pangalan. So, kailangan natin dito, pangalan niya, full name, tsaka yung birthday, ilalagay niyo po ito, susulat niyo po ito sa pamagitan ng pentel pen o ball pen na kulay pula. Tapos, isusulat niyo po dito, Hama Kumari Kuntigang, paikot po dito sa picture niya. Dito po, isa po dito, isa dito, isa dito, isa dito. Paikot po yan. Susulatan niyo po yan ng isang napaka-powerful po na orasyon. Ayan, ilalagay ko po yan dyan, Hama Kumari Kuntigang, sa ating screen. Kopyahin nyo na lang po o i-print nyo na lang, Hama Kumari Kuntigang, screenshot nyo na lang. Para wala nang tanong-tanong. At ilalagay ko rin po naman yan sa sa comment box sa inbox sa Kumari Kuntigang, para hindi na po kayo magtanong kung ano po yung orasyon na yan. Yan po ang isusulat nyo po dito, na paikot po dito sa picture po niya. Yan, katulad po niyan. Harap po ito yung picture niya. Susulat nyo po dito sa ibabaw, dito po sa gilid, sa dalawang gilid, saka sa ilalim. Yan, parang ganyan po, Hama Kumari Kuntigang. Dito isusulat nyo dito, yung orasyon na yan, ang orasyon ng Abrasaz Zor Eklodon. Yan, paikot po yan, Hama Kumari Kuntigang. Ano yung isulat nyo na lang po, o screenshot nyo na lang po para hindi na kayo tanong ng tanong kung ano yung orasyon na yun. Yan, sulat nyo dito, Hama Kumari Kuntigang, Abrasaz Zor Eklodon. Yan, dito, Abrasaz Zor Eklodon. Abrasaz Zor Eklodon. Yan, Abrasaz Zor Eklodon. 4 na beses po paikot na ganyan doon sa picture ng asawa po ninyo. Pagkatapos, dito po sa likod, Hama Kumari Kuntigang, isusulat nyo po dito yung petition po ninyo. Na kung ano po ang gusto nyo pong mangyari. Halimbawa, ano ba yung gusto nyo mangyari? Siyempre, mapabalik siya, mapauwi siya, bumalik na sa inyo. So, isusulat nyo dyan. Halimbawa, ikaw, ano ang pangalan? Ikaw, Pedro Penduko, bumalik ka na sa akin. Ako na ulit ang iyong mahalin. Ako na ulit ang iyong pugigiin. Ako na ulit ang iyong pagkaguluhan. Ganyan. Bumalik ka na dito sa bahay. Basta kung ano yung gusto nyong sabihin, kung ano gusto nyo pong mangyari. Bumalik ka na sa akin, iwanan mo na yung kabit mo, at ako na ulit ang iyong mahalin. Ganon. O, so ganon po, Hama Kumari Kuntigang. Pagkatapos po, Hama Kumari Kuntigang, kukunin na natin ang ating honey. Yan. At ito po ay lalahiran po natin dito ng honey sa mukha niya. Sa mukha niya, Hama Kumari Kuntigang, doon sa pangalan niya, doon sa sinulatan natin ng pangalan at ng birthday niya, at buong sa mukha niya, Hama Kumari Kuntigang, lalahiran po natin siya ng honey. Pero hindi ko na po gagawin to, Hama Kumari Kuntigang, kasi ibang ritualan kasi ang gagawin ko dito Kasi ito may pinapin ko pa nga. Kasi ginagamit ko nga yung sa actual na ritualan. So, hindi po natin to lalagyan ng honey, hindi natin siya gagamitin. Kung bagay, example lang po ito. Yan, lalagyan nyo siya ng honey, Hama Kumari Kuntigang, i-pour nyo siya ng honey, tapos pahiran yung ganyan. Pagkatapos, kumuha po kayo ng ating cinnamon powder. At ito po ay bubudburan po natin ng cinnamon powder. Ito po, katulad po ito. May mga nabibili na pong gantong mga cinnamon powder. O yan, nakaganyan na siya. Parang ganda nga nung ginawa nila kasi parang perfect na siyang ganyan. Parang kape. O, isang ganyan, di isang ano na po yun. Isang pack, isang putol. Parang yung instant coffee, ha? Kasi alam niyo po ba, itong cinnamon, napakaganda nito kung kayo po'y magtitimpla nito, kung iinumin niyo po ito tuwing umaga. Yan, kayo po'y kumuha po ng isang basong tubig, yung medyo maligamgam, mainit-init. Tapos ito po, kanawin niyo ito, itong cinnamon powder. Isang ganito, Hama Kumari Kuntigang, sakto-sakto na to. Isang basong tubig na mainit-init, tapos kanawin niyo. Sa umaga, yan ang laklakin niyo. Atin na niyo, yung mga, halimbawa kayo po'y may mga yung sugar, yung diabetic kayo, tapos yung kayo may mga hypertension, yung may mga problema kayo sa pag-ihi, sa kidney, ito po napakaganda. Ito po ang iniinom ko Kasi ako may medyo mataas-taas na rin po ang BP ko. Tapos, pigan nyo ng kalamansi, mga 2 pirasong kalamansi, 3 pirasong kalamansi, ay kasarap-sarap. Oo, nakakaano siya, yung bloated, yung pagkaka-bloatedness, yung bloatedness, natatanggal. Bloatedness. Yung mga bloated na tiyan. Bawa kayo po yung sa umaga, di ba ganyan, yung pagka tayo po parang, parang yung acidic, di ba minsan parang may tumataas dito, ano bang tataas, yung parang nataas na, yung parang lungad, lumulungad kayo, di ba parang
umakat yung acid nyo, acid reflux yun, reflux, tapos parang minsan ang taba-taba yung tignan, pero hindi pa naman kayo kumakain kasi kayo po'y bloated. Ibig sabihin po kasi niyan, may acid po dyan sa tiyan po ninyo. Ang gawin nyo tuwing umaga, ito ang laklakin nyo. Yan, ako ba tayo napunta doon sa bloatedness? So ganito po, pagkatapos po natin siya makaplasan o malagyan ng honey, ito po ay bubudburan po natin yung picture ni Sir. Bubudburan po natin siyang ganyan ng honey. Pagkatapos, ito po ay ating titiklopin ng 3 beses papasok sa atin. So ganyan, titiklopin lang po natin siya 3 beses. Pero hindi ko titiklopin kasi gagamitin ko nga ito sa sa ritualan kasi. Ginawa ko na siyang prop. So ganon. Pagkatapos, ito po ay titiklopin po natin ng 3 beses at kayo po ay kumuha po ng kapirasong ribbon na pula. Ako, yung aking ribbon na pula nasa naman. Ito po, yung kapirasong ribbon na pula. Ito, naku, napakarami kong kapiraso dito. Hindi ito kapiraso, isang rolyo to eh. Kayo po ay kumuha lang ng kapirasong ribbon na pula at ito po ay talian nyo. Tatalian nyo yung tiniklop nyo ng 3 beses, talian nyo po ng kapirasong ribbon na pula. Pagkatapos, ito po ilalagay nyo po sa ilalim po ng unan po ninyo. Sa loob po ng 9 na araw. Tapos, every night po kumari kong tiga, uulit-ulitin nyo po sa loob ng 9 na araw, ulit-ulitin nyo po yung bigkasin ng 3 beses, yung pong orasyon na yan, yung Abrasas Zor Eklodon. Pagkatapos, ilalagay nyo ulit ito doon sa ilalim po ng mga unan po ninyo. Baka langgamin. Hindi naman lalanggamin yan. Siyempre may langgamin kasi. Ay, bahala na kayo. Pwede naman po balot nyo po sa kapirasong plastic, yung plastic ng yelo para hindi nga langgamin. Yan, kailangan po tatalian natin ito ng ribbon na pula makamaring kuntigan para talaga mag-manifest po siya. So, ganun. Sa loob po ng 9 na araw, ito po ay orasyonan po natin, bibigkasin po natin 3 beses tuwing gabi-gabi, bago tayo matulog, yung orasyon na yan, tapos magpetisyon ulit kayo, sabihin nyo kung anong gusto nyo mangyari, umuwi ka na, bumalik ka na sa akin, iwanan mo na yung kabit mo, ako na lang yung mahalin, ako na lang yung pagkaguluhan. Ganun po kumari ito at makikita nyo. Kapag ito na po ay napamanifest po ninyo, dako. Baka katulad po ito ng same effect na ginawa nating ritualan kay Madam. At kung kayo po kumari kong tigang, gusto nyo pong magpagawa ng iba't iba pang mga ritual. At kung kayo po kumari kong tigang, gusto nyo pong magpagawa sa atin ng iba't ibang mga ritualan, katulad po nito ni Madam na nagpagawa sa atin ng kontra-kabit at pagpabalik ng asawa ritual, ayun na nga kumari kong tigang, umepekta at nag-manifest na yung ritualan na ginawa natin sa kanya. Ayun, tumawag na at nakipag-chat na sa kanya ulit yung asawa niya at gusto na po makipagbalikan. Di ba ang saya? At kung may problema din sa mga ganyan, tungkol sa mga problemang relasyon, subukan nyo po kumari kong tigang na sila po ay ritualan kasi baka yan po ang makatapos ng mga pinoproblema nyo yan tungkol po sa mga problemang mga kabit-kabit na yan. Di ba gusto nyo yun? Ako gusto ko yan kumari kong tigang. So, PM nyo lang po ako kumari kong tigang kapag kayo po magpapagawa sa atin ng ritualan. Di ba ga? So, with that kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye kumari kong tigang.